Baka sakali mapatawad ka pa namin. Maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo eh. Biktima rin po ako ng mga aswang na ito. Malas lang ninyo dahil nauna akong gumalaw. Alam ko rin akong hindi ko pinatay ang iba ninyong kauri. Kami ang uubusin nyo eh. Alam mga kasama, alam na ninyo ang gagawin nyo sa mga albularyong manunugis na ito. Talagang napakasama mo. Bago ka pa ubusin ng mga uod, uundayan muna kita ng pagtaga para mas malasahan nila ang dugo mo. Mukhang mahihirapan tayo rito, Aurel. Marami sila. At parang mas nagiging malakas pa sila. Hindi na sana tayo umatake rito. Dahil kabilugan ng buwan ngayon eh. Nandito na tayo, kuya. Wala na tayong magagawa. Harapin natin sila at ubusin. O tayong uubusin nila. Kung ganun, sige. Ipapakita natin ang buong lakas natin sa kanila. Ubusin natin ang tribo ng mga aswang na ito. Mabuti pa nga, kuya. Para mabawasan din ang problema ng mga taga-nayon. Sila ang nananalasa sa mga alagang hayop ng mga kabaryo natin eh. Hindi lang yan. Marami rin batang nawala magmula nang tumira sila rito. Pes, magbabayad sila sa ginawa nila. Ang dapat sa mga to, ginigilitan sa leeg at binibilad sa araw ang mga walang buhay na katawan nila. Sige, Aurel. Hindi natin sila kakaawaan. Titikman ng mga aswang na yan ang talim ng itak natin. Dahil pumasok sa kuta ng mga aswang ang magkapatid na albularyong sina Kaigme at Aurel, wala silang ibang napagpilian kung hindi ang labanan ng mga nilalang na naroon. Buong tapang nilang hinarap ang mahigit na 20 aswang. Kahit na itak lang ang gamit nila bilang sandata, nasa kasagsagan na sila na pakikipaglaban nang mapansin nilang bumabangon pa rin ang mga napapatay na nilang aswang. Mas nagiging mabangis sa mga yon. Kaya nangangamba sila sa kanilang pagkatalo. Hindi po pwede to, kuya. Mukhang nagiging amalanhig ang mga namamatay na aswang ah. Imposible. Panigurado na merong mas makapangyarihang nilalang na kumokontrol at dumidikta sa kanila. Posible, kuya. Kailangan malaman natin kung ano o sino ang dumidikta sa kanila. Hanggat buhay siya, may mga aswang na kagaya ng mga ito na mag-ahasik ng takot sa kanayunan. Ano nang gagawin natin ngayon, kuya? Malapit na rin mag-umaga. Manghihina sila at mawawalan ng kakayahang lumaban sa atin. Tama ka, kuya, pero hindi na natin dapat panghintayin ng pagsikat ng araw. Mas mabuti siguro, kuya, kung sunugin na natin ang buong lugar na ito. Tingnan na lang natin kung makakaligtas pa sila. Oo, mas mainam pa ngang yan ang gawin natin, Aurel. Hala, sige na. Ikaw na ang sumunog sa mga kabahayang narito. Ako naman ang bahalang makipaglaban sa mga aswang. Mag-iingat ka, kuya, ah. Ikaw rin, Aurel. Nagmadaling umalis si Aurel, kaya nilabanan ng mag-isa ni Kaigme ang mga natitirang aswang. Nang magawa ng sunugin ng kanyang kapatid ang iilang kabahayan, ang kada aswang na nagigilitan niya ng liig ay tinatapon niya roon. Alam niya na sa ganoong paraan, hindi na muli pang mabubuhay ang mga nilalang na yon. Kalaunan, naging kaunti na lang ang kalaban nila at naging mas madali sa kanila ang talunin ng mga yon. Tiyak na matutupok na ang katawan ng mga aswang. Hindi na sila mabubuhay pa bilang mga amalanhig. Tama ka, kuya. Tara na. Umuwi na tayo para makapagpahinga na rin tayo. Mamaya na. Panoorin na muna natin ang pagtupok ng buong tribong ito. Kailangan na makasiguro tayo na walang makakaligtas sa kanila. O sige, kuya. Mas mabuti pa nga. Baka si mamaya mabuhay pa sila at magsumbong pa sa iba nilang kauri. Yan din ang pinangangambahan ko. Hindi lang tayo ang pwede nilang balikan. Kagaya ng iba pa nating nakalaban, pwede silang gumanti kay tatay at sa iba pang mga taong malapit sa atin. Subukan lang nilang galawin si tatay. Uubusin ko ang buong angkan nila. Ay, siya nga pala, kuya. Mukhang palala na ang karamdaman ni Tatay Ignacio ah. Mas mabuti siguro kung dali na muna natin siya sa ospital. Wala tayong pambayad, Aurel. Gagaling din naman siya. Kahit mga halamang gamot lang ang ipinapainom natin sa kanya. Magtiwala lang tayo sa itaas. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kung tinatanggap lang sana natin yung perang ibinibigay sa atin ng mga taong natutulungan natin, sigurado na may pondo tayo para sa pagpapagamot kay tatay.
Ay naku Aurel, ilang beses ko magsasabihin sa'yo. Ang matinong albularyo, hindi naniningil at hindi tumatanggap ng pera mula sa mga natutulungan nila. Diyos na ang bahalang gumantimpala sa atin. O talaga kuya oh. Napaka-tradisyonal mo talaga. Hindi na uso ang ganyan. Marami ng albularyong yumaman dahil sa panggagamot eh. Bakit hindi natin sila tularan kuya? Mali ang iniisip mo. Naging albularyo tayo para tumulong at hindi para magpayaman. Tandaan mo, hindi pera ang sukatan ng buhay rito sa mundo. Isa pa pala, huwag kang magbanggit ng ganyan kay tatay ah. Sigurado magagalit siya sa'yo. O sige na, tara na. Umuwi na tayo at baka kung ano na nangyari kay tatay. Napatango na lang si Aurel sa sinabi ni Kaigme. Dahil malapit ang matupok ang buong kuta ng mga aswang, minabuti na nilang iwan yon. Bago sila tuluyang makalayo roon, napalingon pa si Kaigme. At napasipat siya ng mabuti sa kanilang pinanggalingan. May naaninag siyang isang babaeng nakatayo roon, habang nakatitig sa nasusunog na kuta ng mga aswang. Mukhang may natitira pa sa mga aswang ah. Ano mo naman nasabi yung kuya? Tingnan mo sa bahaging yon. May nakatayo at hubog babae. Balikan natin kuya. Sigurado ako na magsusumbong siya sa iba pang mga aswang. Baka gantihan nila tayo. Hayaan mo na ang babaeng yan. Kung magsusumbong man siya, makakaya naman nating labanan ng mga yan eh. Nakaya nga natin ang buong tribo ng aswang na nakatira dyan, di ba? Ikaw bahala kuya. Pero hindi tayo dapat na makampante. O bakit? Kailan ba tayo naging kampante? Sa uri ng buhay na pinasok natin, nakalibing na ang isang paa natin sa hukay. Ang gawin natin, mas paigtingin natin ang pagbabantay sa paligid natin, Aurel. Kung yan ang makabubuti sa atin, hindi yan ang gagawin natin kuya. O tara na. Bilisan natin ang paglalakad at mahaba-habang paglalakbay pa ang gagawin natin para makauwi na tayo. Ilang ilog ang nilakbay nilang magkapatid hanggang sa tuluyan na silang makarating sa kanilang baryo. Pagka-uwi nila sa bahay nila, nagpasya silang magpahinga na kagad dulot ang matinding pagod na nararamdaman nila. Mahimbing na rin kasi ang tulog ng ama nila, kaya hindi na nila ito ginising pa. Kinabukasan, bumalik din sila sa kadalasan nilang ginagawa, ang panggagamot sa mga taong merong karamdaman. Isang gabi, habang naghahapunan, nagkwentuhan silang tatlo. Ganyan nga mga anak. Gamitin niyo ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos para makatulong sa mga nangangailangan. Opo, Itay. Huwag po kayo mag-alala. Tatandaan namin ni Aurel ang mga habilin ninyo. Pero pwede naman po tayong tumanggap ng kahit ano mula sa mga tao, di ba? Kung bukal sa loob ang pagbibigay nila, basta't hindi lang pera, pwede niyong tanggapin. Alam niyo, ang pera kadalasan ginagamit yan ng mga demonyo para manlinlang ng tao. Hindi dapat kayo nagpapadala sa bagay na yan. Oh, hindi ba? Sabi ko naman sa iyo eh. Sa ilang taon nating panggagamot, ni minsan hindi pa tayo nagpabayad. Ngayon, bakit biglang sumagi yan sa isipan mo? Ha, Aurel? Huwag niyong gagawin yan. Hindi niyo alam kung ano ang posibleng maging balik sa inyo niyan. Isa pa, humihina ang kakayahan niyo kapag nagpapabayad kayo. Paano naman po ninyo nasabi yan, Tay? Hindi ba niyo napupuna mga matatanda at sinaunang albularyo? Mga malalakas sila at kaya nilang pumatay ng mga makapangyarihang uri ng aswang. Yan ay dahil hindi sila tumatanggap ng mga bayad mula sa natutulungan nila. Magkaiba naman po ang panahon namin kaysa sa kanila, Itay. Isa pa, dapat din nating isipin ang praktikalidad. Alam nga namang manatili tayo sa ganitong antas ng pamumuhay dahil lang sa prinsipyong yan. Huwag mo nang suwayin pa si Tatay Ignacio. Alam niya kung ano makakabuti sa atin, Aurel. Tama ang kuya mo, Aurel. Ay, siya nga pala. May uling pa ba tayo riyan? Mukhang kakaunti na lang po siguro, Itay. Mas mabuti pang gumawa muna kayo ng uling. Wala tayong gagamitin eh. Si tatay talaga oh. Daig mo pa talaga ang may alagang sigbin eh. Ang bilis maubos ng mga uling natin.
Sa lahat yata ng may alagang ganyang nilalang, tayo lang ang mahirap eh. Ay, kayo talaga oh. Basta, sundin na lang ninyo ang sinasabi ko. Isa pa pala, hindi lahat ng nag-aalaga ng sigbin ay piniling maging mayaman. Hindi nyo alam kung gaano kalupit ang balik niyan. Isang pagkakamali mo lang siguradong lahat ng tao madadamay. Napatango na lang ang magkapatid bilang tugon sa sinabi ng kanilang ama. Naging abala sila sa mga sumunod na araw dahil sa pagdagsa ng mga pasyente nila. Natuwa naman ang tatay nila dahil kahit na papaano, sinusunod nilang magkapatid ang mga habilin niya. Isang gabi, nagising silang magkapatid dahil sa sunod-sunod na pag-ubo ng tatay nila. Tay, wag po muna kayo magsalita. Sandali po't kukuha ko ng nilagang oregano na iinumin ninyo. Aurel, alalayan mo muna si tatay ha. Huwag na, Isme. Pag-aaksaya ka lang ng oras. Makinig kayo ng mabuti. May importanteng bagay akong sasabihin sa inyong magkapatid. Sundin na lang po ninyong sinasabi ko, tay. Para rin naman sa ikabubuti nyo yan eh. Sige lang. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Baka tandaan nyo ang abiling kong ito. Sisikapin kong maisalaysay sa inyo ang lahat ng gusto niyong malaman bago pa man ako tuluyang. Itay, huwag na po ninyong pilitin. Magpahinga na lang po muna kayo. Kaya ko pa namang magsalita eh. Huwag kayo mag-alala sa akin. Iiwan ko sa inyo ang alagang sigbin kong nasa lumang banga natin. Gusto kong kada gabi, lagyan nyo ng uling yon. At kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan, maglagay kayo riyan ng sariwang karne ng manok. Sigbin po? Hindi ba't mahirap hulihin yan, itay? Tama ka, anak. Pero iba ang sigbin na yan. Yan ang kanilang pinuno na nahuli ng lolo ninyo. Kung siya po yung pinuno, bakit po siya pumayag na ipasok sa banga? Hindi man lang ba siya nanlaban kay lolo? Oo nga po. At saka isa pa, bakit naman ikukulong ni lolo ang nilalang na nagbibigay pa ng karunungan sa kanya? Ginawa lang yan ng lolo mo para mapangalagaan ng mga tao. Isa pa, may mga kalaban siyang mangkukulam na naghahangad ding makuha ang sigbin. Makakalabas naman siya kung gugustuhin niya eh. Yun nga lang, hanggang dito lang siya sa paligid. Teka po, ibig sabihin ba niyan? May ginamit na orasyon si lolo para magawa niyang mapasunod ang pinuno ng mga sigbin? Oo. At ayon sa kwento niya, isang itim na engkanto nagturo sa kanya noon. Sinubukan niya lang na gamitin at namangha siya ng napasunod niya ang sigbin at nakapagbigay pa yun sa kanya ng kaalaman. Ano naman po yung mangyayari kung makakalimutan namin siyang bigyan ng sariwang manok? Kapag nangyari yan, hindi na ninyo makokontrol lang. Napasigaw na lang na malakas ang magkapatid nang mapagtanto nilang nawala na ng buhay ang Tatay Ignacio nila. Sinikap nilang huwag umiyak, ngunit hindi nila napigilan ng kanilang luha. Napayakap na lang sa isa't isa ang magkapatid na albularyo at tinanggap ang naging kapalaran ng kanilang ama. Dahil wala silang perang gagamitin, inilibing na lang nila ang tatay nila sa kanilang bakuran. Pinili nila roon sapagkat alam nila na anumang oras bibisitahin siya ng mga aswang at susubukang nakawin ang katawan niya. Kailangang hindi magtagumpay ang mga aswang. Sa dinami-rami ng mga nakasagupa natin, sigurado ako na may magkaka-interes na gantihan tayo. Alam mo, kuya, kung naging praktikal lang sana tayo, hindi sana lalala ang sakit ni tatay eh. Kung ginaya lang sana natin ang ibang mga albularyo, sana nakaipon na tayo ng pera para may paggamot siya. Bakit ako sinisisi mo? Sino ba sa atin na may gusto na magkasakit si tatay? Ha? Wala, kuya. Pero sa ating dalawa, ako lang ang nag-iisip at gusto sanang pagkaperahan ng pag-aalbularyo. Ikaw, Gusto ko naman magkapere, pero hindi sa paraang iniisip mo. Ang matinong albularyo,
hindi tumutulong para magkapera at magpayaman. Kung sana may sapat lang tayong ipon, hindi sana mangyayari kay tatay yun eh. Tama na, Aurel. Tapos na ang lahat. Huwag na tayo magsisihan. Ang gawin na lang natin, sundin natin ang habilin ni tatay. Kahit man lang dyan makabawi tayo. Sige na, kumalma ka na, Aurel. Isa pa pala, Kuya Igme. Sinabing tama na 2 na lang tayong natitira. Tapos mag-aaway pa tayo. Ano na lang ang sasabihin sa atin ni tatay niyan? Magkapatid tayo, di ba? Dapat nagdadamayan. Hindi ba't yan ang turo nila ni nanay simula nung bata pa tayo? Pasensya na, Kuya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi ko pa rin kasi matanggap na wala na si tatay eh. Ako rin naman, Aurel. Hindi ko rin matanggap. Mabigat pa rin sa loob ko nangyari. Ganun pa man. Magpasalamat na lang tayo at hindi namatay si tatay sa labanan ng mga aswang. Sa bagay, may punto ka riyan, Kuya. Kaso, nakakatawa. Isipin mo, nagsasalita siya. Naubo lang tapos, ayun, natigok na si tatay. Ay, nako. Siya nga pala. Sa susunod na gabi, kabilugan ng buwan, kailangan natin mabigyan ng manok yung sigbi ni tatay. Ako nang bahala ron. Marami naman tayong mga manok dyan Sige, Kuya. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahalang gumawa ng uling kapag naubos na yon. Magmula nung araw na yon, naging mas malapit pa ang magkapatid. Ilang bayan na rin ang napuntahan nila para manggamot. Pero bago pa man sila umalis, sinisiguro nilang merong makakain ng kanilang alaga. Ilang beses din silang nanugis ng aswang na nooy nagsisimula na namang maghasik ng takot. Isang umaga, habang abala sila sa pag-aayos ng kanilang bakod, may lumapit sa kanilang isang babae. Magandang araw po. Kayo po ba si Kaigme at si Ka Aurel? Oo. Ano po bang sadya nyo sa amin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako si Maruha. Isa akong kolektor ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Nandito sana ako para bilhin ang inaalagaan ninyo. Inaalagaan? Wala naman kaming kakaibang nilalang na inaalagaan Baka mga manok ang tinutukoy nyo. Oo, marami kami niyan. Ilan ba bibilin nyo? Hindi yan ang tinutukoy ko. Alam ko na may alaga kayong sigbin at hindi lang yan basta sigbin. At kanino mo naman nalaman ang impormasyon na yan? Kung totoo man ang sinasabi mo, edi sana mayaman na kami ngayon. Pero tingnan mo kalagayan ng pamumuhay namin, Sa palagay mo, nag-aalaga kami ng sigbin nito? Hindi na importante kung kanino ko nalaman ang impormasyon na yan. Basta kahit magkano, bibilin ko ang sigbin ninyo. Wala kaming may bebentang sigmin sa inyo. Baka nagkakamali lang kayo ng pinuntahan. 100,000 para ron. Malaking halaga na yan. At makakapagsimula na kayo ng panibagong buhay. Seryoso ko. Gusto ko makuha ang sigbin ninyo. Kahit magkano pa yan, wala naman kami nang hinahanap nyo Tama ang kapatid ko. Isa pa, hindi naman namin kailangan ng pera mo. Maaari ka na umalis. Sige, 250,000. Sagad na yan. Ibenta lang ninyo sa akin ang alaga ninyo. Tapos, pwede na kayong umalis dito kung gusto ninyo. Kuya Igme, baka naman wala tayong may bebenta, Aurel. Sige na, Maruha. Umalis ka na at marami pa kaming gagawin. Sige. Kung hindi ko kayang tapatan ng pera ang alaga ninyo, babalik ako dito at kukunin siya ng pwersahan. Hindi nyo ako mapipigilan sa gusto ko. Kahit ilang beses ka pang bumalik dito, wala kang makukuhang sigbin. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Hala, alis na! Sinundan na lamang ni Kaigme at Aurel ng tingin ng babae. Hindi nila inakala na kahit simple lang manamit yun, kaya niyang gumastos ng malaki para lang makuha ang gusto niya. Habang nakatitig doon si Igme, nakakaramdam siya ng bahagyang kaba. Napansin niya ang aura ng babae at alam niyang may hindi magandang hangarin yon. Kuya, malaking halaga na yun Bakit ba hindi na lang natin aminin sa kanya ang tungkol sa sigbin? Ibenta na natin yun.
Saka umalis na tayo dito. Hindi lang basta pamana ang sigbi na yon. Napaka-importante niyan kina lolo at tatay. At hindi natin yun basta itatapon na lang. Malaki ang utang na loob natin doon. Pero sayang naman ang perang inaalok sa atin ng babae, di ba? Sayang nga. Pero ano na lang ang sasabihin ni na tatay sa atin? Na wala tayong utang na loob. Mas mabuti pa dyan na lang ang sigbid sa likod bahay. Makasisiguro pa tayong hindi siya makakagawa ng masama. Mahalaga pa ba ang sasabihin nila, kuya? Alam naman natin na patay na sila. Patay man o hindi, igalang natin ang desisyon nila. Hindi natin ibebenta ang alaga ni tatay. Tayo ang dapat na mag-alaga nun. Dahil sa atin iniwan ni tatay ang sigbin. Sige, kung yan ang pasya mo. Pero hindi sana umabot sa pagkakataon na muli tayo magsisi dahil sa mga maling desisyon natin. Kailanman, hindi mali ang sumunod sa sinasabi at mga habilin ng mga nakatatanda sa atin, Aurel. Tatandaan mo yan. Dahil sa ganoong usapin, nagkaroon ng kaunting lamat ang samahan ng magkapatid. Hindi na sila gaanong nagkikibuan at paminsan-minsan, sinasadya na ni Aurel na hayaan na lang ang sigbi nila. Kaya si Kaigme na ang nagbibigay ng uling doon sa kanang manok. Isang gabi, nasa kalagitnaan na sila ng pagtulog nang makarinig sila ng boses ng isang bata sa labas ng kanilang bahay. Lumabas sila magkapatid at nakita nila ang isang bata na may sugat. Tulong po! Tulungan nyo kami! Sinasalakay ng mga aswang ang baryo namin! Bakit? Saan ka ba nakatira, bata? Mukhang wala namang kaguluhang malapit dito, ah. Saan ka ba nanggaling? Doon po, malapit sa gubat. Doon po yung nayo namin eh. Sinugod kami ng mga aswang at inubos sa mga kalahi ko. Teka, ano ba pangalan mo? Ako po si Grepor. Kuya, kailangan natin matulungan ng batang to. Kawawa naman sila, oh. Hindi tayo papayag na muling manalasa ang mga aswang dito sa atin. Sige, tara na. Pakikuha na yung itak ko. At nang may magamit tayo laban sa mga aswang. Salamat po. Hindi ko na po alam kung kanino ako tatakbo para humingi ng tulong eh. Mabuti na lang, may nagsabi sa akin na dito ako pumunta. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na dito ka pumunta? Hindi na nasagot ni Grepor ang naging tanong ni Kaigme nung dumating si Aurel. Noon din, tumakbo sila papunta sa sinasabing nayo ng bata. Habang papalipit sila sa itinuturong gubat ng bata, may naririnig silang mga sigawan. May nakita rin silang liwanag. Kaya naisip nilang tama ang sinasabi ni Grepor sa kanila. Mas binilisan pa nila ang pagtakbo hanggang sa makarating sila sa labas ng gubat. Akala ko ba dito ka nakatira? Bakit puro kakahuyan lang ang nandito? Niloloko mo ba kami, bata? Hindi po. Talagang dito ako nakatira. Hali po kayo sa loob ng gubat. Ipapakita ko po ang tirahan namin na sinira ng mga aswang. O sige, pagbibigyan ka namin, ha? Halika na. Pumasok na tayo sa loob ng gubat. Tara na. Ikaw na mauna, bata. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo kami niloloko, ha? Hindi po. Nandito lang po yung tirahan namin, oh. Sige na, mauna ka na. Pumasok sila sa gubat. Pero nang nandun na sila, nagtaka sila dahil walang mga kabahayan doon. Napalunok na lamang si Kaigme ng laway niya nang makita niya ang malaking puno ng balete na natutupok ng apoy. Kukumprontahin na sana niya ang bata patungkol sa panluloko nito sa kanila, pero nang ibaling niya ang pansin kay Grepor, naglaho na siya sa harapan nila. Mukhang naisan tayo, ah. Wala namang nayon dito. Isa pa, bakit puno lang ng balete na susunog dito? Eh nung hindi pa tayo nakapasok, nakita naman natin na parang may mga kabahayang nasusunog talaga. Oo nga, kuya. Hindi kaya isang engkanto yung batang yon? Siguro nga. Hindi natin alam kung ano talaga ang pakay niya sa atin, eh. Baka mamaya, kalaban pala natin siya at nilalansi lang niya tayo. Malalaman din natin kapag nakita ulit natin siya, kuya. Sa ngayon, mas mabuti sigurong kumuha na tayo ng mga sangang may mayabong na dahon. Apulahin na muna natin ang apoy sa puno ng balete. Baka kasi masunog ang buong gubat, eh. Mas mabuti pa nga. Sigurado na kawawa ang mga taong nangunguha ng panggatong dito kapag natupok ang gubat na ito. Tayo na, Kuya Igme.
Sige, ako nang bala sa bandang likod. Ikaw, dito ka. Nagsipagkuha sila ng mga sangang may mayabong na dahon saka ginamit yon para apulahin ang apoy sa puno ng balete. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang ginagawa na makarinig sila ng mga sunod-sunod na yabag ng paa. May naulinigan din silang mga kakaibang huni, kaya itinigil na muna nila ang ginagawa nila. Hindi maganda ang kutob ko rito, Aurel. Parang may ibang nilalang na narito ah. Hindi kaya totoo yung hinala natin? Baka ipinain ng mga aswang na yun si Grepor? Kung ganon, kailangan natin siyang mahanap para malaman natin kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Pati siya. Kailangan managot sa atin. Aurel, maganda ka. May mga nakita ko mga mapupulang mga mata na nakamasid sa atin. Sigurado ko na mga aswang sila. Biglang lumansa ang hangin eh. Sigurado nga, kuya. Ayun oh. May nakikita akong mabalahibong nilalang at naglalaway pa siya. Sige, kung laban ang hinahanap nila, magbibigyan natin sila. Ang mga namin siya. Pero kung may mas mahina man sa inyong dalawa, ikaw yon. Bata lang ang pinapatulan mo. Maswerte nga ang batang engkantong ito eh. Buhay pa siya hanggang ngayon. Pero sinisigurado ko, kasama kayo, hindi na kayo dadatnan ng araw bukas. Diyan kayo nagkakamali. Kayo ang hindi naaabot hanggang kinabukasan. Talagang napakademonyo po ninyo, Pinonong Guillermo. Naging mabait ang lolo ko sa inyo Pero itong ikinanti ninyo. Una-unahan lang yan, bata. Malas lang ninyo dahil nauna akong gumalaw. Alam ko rin na kung hindi ko pinatay ang iba ninyong kauri, kami ang uubusin nyo eh. Alam, mga kasama, alam na ninyo ang gagawin nyo sa mga albularyong manunugis na ito. Pagkakumpas ng pinunong aswang sa kanyang kamay, sumugod ulit kina Kaigme at Aurel ang mga nilalang. Hindi naman natinag ang magkapatid at nilabanan nila ang mga iyon. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipaglaban nang marinig nila ang sigaw ni Grepor. Pareho silang nabahala. Nakita nilang tinatangay na ni Pinunong Guillermo ang bata. Kaya susubukan sana nilang habulin ito. Subalit, dahil may mga aswang pang kailangan nilang labanan, minabuti na muna nilang tapusin ang mga iyon. Kalaunan, nang bumagsak na ang lahat ng mga nilalang, iginala nila ang paningin nila para hanapin ang pinuntahan ni Grepor. Kuya, mukhang wala sila sa banda rito Subukan natin hanapin dun. Mukhang patungo sa ilog Baka dun sila dumaan. Sige, mas mabuti pa nga. Kahit na itimang engkanto si Grepor, inosente siya.
naipit lang siya sa mga gulong ito. Hindi tayo papayag na magtagumpay ang aswang sa maitim niyang balak. Sigurado ako, may gusto siyang gawin kay Grepor. Tara na, hanapin natin sila kahit saang mansulok ng gubat na ito. Doon! Mukhang may kumakalis ko sa banda ron, kuya. Tayo na, hindi pa sila nakakalayo. Tumakbo na lang tayo para maabutan natin sila. Dito nga sila dumaan. Halika, Aurel, subukan natin sa banda ron. Baka nandun pa sila. Parang may dumaan sa bahaging ito ng gubat eh. Tingnan mo mga maliliit na sanga ng mga halaman oh. Parang sinadyang baliin. Malakas ang kutob kong gawa yun ni Grepor. Tara na, Aurel. Sige kuya, nakasunod ako sa likuran mo. Sinundan nila ang bahagi ng posibleng dinaanan nila Grepor. Nasa kalagitnaan na sila ng pagtakbo nang may makita silang liwanag. Mas binilisan pa nila ang pagtungo roon. Subalit, saktong pagdating nila sa tapat kung saan nandoon ang liwanag, nakita nila kung paano yun nagdaho na parang bula. Naganap sila ng paraan para masundan ng mga aswang. Hanggang sa makita nila ang isang nilalang na papalapit sa kanila. Nawala na ang lagusan patungo sa mundo ni Grepor. Siguradong nakontrol yun ni Pinonong Guillermo. Oo nga kuya, ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan mahabol natin sila at mailigtas natin si Grepor. Yan nga ang hindi natin alam eh. Teka, ano kaya kung humingi tayo ng tulong sa mga... Aurel! Tingnan mo, Sigbin, oh. Nakapwesto malapit sa atin. May tinuturo siya. Oo nga, kuya. Siguradong yan ang Sigbin na alaga ni na tatay. Ano kaya kung sundan natin ang bahagi kung saan siya nakaharap? Sige, kuya. Baka may daanan dyan na patungo sa lugar na pinuntahan ni na Punong Guillermo. Salamat, kaibigang Sigbin. Napatango sa kanila ang Sigbin. Nagsimula na maglakad ang magkapatid at napangiti na lamang din si Kaigme nang makitang nakasunod sa kanila ang nasabing nilalang. Habang naglalakad, napansin nilang nag-iiba ang paligid. Napagtanto nilang yun mismo ang isa sa daan papasok sa mundo ni Grepor. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang naroon na sila, nagulat sila nang makita ang Sigbin at boses yun ng isang dalaga. Ngayong nandito na kayo sa mundo ng mga engkanto, kailangan niyong maging maingat. Hindi lahat ng mga nakikita niyo totoo. Ikaw ba ang Sigbin na naging alaga ni Tatay Ignacio? Ako nga. Ako si Elexira. Kagaya ng sinumpaan ko sa lolo at tatay ninyo, tutulong ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Kung ganun, alam mong dito dinala ng aswang na yun si Grepor? Hindi ko alam, pero sinundan ko kayo at naramdaman kong narito nga sila. Sige na, hanapin natin at baka kung ano pa ang gawin ng aswang na yon sa batang engkanto. Sandali. Alam mo ba kung ano ang pakay ng aswang na yun kay Grepor? Kung hindi ako nagkakamali, sisipsipin niya ang dugo ng engkanto at nang madagdagan ng lakas niya at mas magiging makapangyarihan siya. Sa paanong paraan naman? Kagaya ng mga engkanto, mas mahaba ang buhay niya. Magiging mas maliksi rin siya at magagawa na niyang lumakbay sa iba't ibang dimensyon dito sa mundo. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng malakas na pagsigaw ng isang bata. Agad na nakilala ni Kaigme yun. Kaya napatakbo sila papunta sa pinanggalingan ng ingay. Walang ano-ano, napahinto sila nang may marinig silang mga kaluskos na papalapit sa kanila. Napako ang titig ni Kaigme sa unahan at napahugod sila ng itak nila nang makita ang mga nilalang na nagbabaga mga mata. May mga mahahabang binti at braso at may mga pangil. Nang ilang dipa na lang ang layo nila, napahinto ang mga nilalang at napatitig sa kanila. Sila ang tinatawag na atob-atob, mga engkantong aswang na bantay ng lagusan. Bago tayo magpatuloy, kailangan natin silang labanan. Kayong magkapatid, kunin muna ninyo ang 2 bato na iluluwa ko. Bato? Ano bato yan? Mukhang mutya ang tinutukoy niya, kuya. Tama ka.
Mutya ang iluluwa ko at kailangang masalo niyong dalawa. Huwag niyong hahayaang mahulog sa lupa ang mga ito. Eh ano naman ang may tutulong niyan sa amin, Elixira? Kagaya ng sigbin, magiging maliksi kayong gumalaw. Magkakaroon din kayo ng tagabulat. Kaya hindi kayo madaling makikita ng kaaway ninyo. Kung ganun, sige na. Nakahanda na kami. Kuya, pumesok na rin para masalo natin ang mutya. Sige, Aurel. Elixira, pwede mo nang iluwa ang mga mutya mo. Saktong pagkapwesto ng magkapatid na albularyo, iniluwa ng sigbin ang kulay puting mutya. Nasalo nilang dalawa yon. At saktong pagkabaling nila ng atensyon nila sa mga atob-atob, nakita nilang naglalaway ang mga ito habang nakatitig sa kanilang tatlo. Maliliksik kung gumalaw ang mga yan. Pero dahil sa mutyang tangan nyo, magagawa ninyong patayin sila. Mas lamang pa nga kayo. Dahil magagawa na ninyong mawala ang kanilang paningin. E ano kaya kung gawin na lang natin yan kaysa sa labanan sila? Oo nga, kailangan pa ba nating makasaya ng enerhiya sa kanila? Oo, mga bantay sila sa lagusan. At kung saan man kayo magpunta, siguradong susundan nila kayo. Teka, bakit kami lang? Paano ka, Elixira? Huwag na ninyo akong alalahanin. Isa akong sigbin at magagawa ko rin makalabas dito kapag malalagay na ako sa alanganin. Ibig mo sabihin, iiwanan mo kami rito ni Kuya Igme? Hindi sa ganon. Nandito nga ako para tumulong sa inyo eh. Basta, magtiwala lang kayo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Aasahan namin. Papasugod na sila. Maganda kayo. Napasigaw silang magkapatid ng tuluyang makalapit sa kanila ang mga atob-atob. Nung una, medyo nag-alangan si Kaigme na baka hindi nila kayanin ang mga nasabing nilalang. Ngunit nang makita nilang nag-ibayo na ang lakas at liksi nila, napagtanto niyang makakaya nilang lumaban sa mga engkantong aswang. Gamit ang kanilang itak, hinarap nilang magkapatid ang mga nilalang. Hindi na nila nagawang pagtuunan ng pansin ng alagang sigbin. Dahil dumadami ang mga atob-atob na sumusugod sa kanila. Ano, Aurel? Ayos ka lang ba? Huwag kang papayag na matalo tayo ng mga aswang na ito, ha? Huwag kang maglala, Kuya. Makakaya nating labanan ng mga ito. Magtiwala lang tayo sa mga sarili natin. Tama si Aurel Igme. Makakaya natin ang mga ito. Hala, sige na. Ito na muna natin ang pansin natin sa pakikipaglaban. Mas mabuti pa nga, Elixira. Tara, sige na. At ang may pagpatuloy na natin ang totoong pakay natin dito. Itinuon nila ang buong pansin nila sa pakikipaglaban sa mga atob-atob. Ang kada nilalang na umaatake kay Kaigme, iniilagan niya. At bago pa man makasunggab ang mga yun sa kanya, tinataga niya sila sa leeg. Napailing na lang sila nang makita niya kung papaano makipaglaban sa mga nilalangang kapatid niya. Pati ang sigbin na inaalagaan nila. Kalaunan, nagawa nilang mapatay lahat ng mga atob-atob. Para hindi madaling malaman ng ibang taga roon ang nangyari, ikinago nila ang mga katawan ng engkantong aswang. Ganyan nga. Kailangang hindi nila malaman kung ano ang nangyari sa mga atob-atob. Baka kasi maalarma ang iba pang nilalang at pag-initan nila tayo. Sige. Sa ngayon, kailangan na muna nating iligtas si Grepor. At dapat hindi tayo makabulabog ng ibang taga rito. Teka. Akala ko ba si Nagrepor lang ang nakatira dito? Nagkakamali ka ng inakala. Sentro ito ng iba't ibang kaharian ng mga engkanto. Dito, marami ang mga nilalang na nakikisalamuha sa isa't isa. Doon sa bandang Hilaga, doon ang tirahan ng batang engkantong yon. Paano naman nakapunta dito ang aswang na yun? Hindi ba siya mahuhuli ng mga engkanto? Hindi. Bakit naman? Ano ba ang pinunong Guillermo rito? Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ng hari ng mga engkanto. Pero sa hindi ko malamang dahilan, tinraidor niya ang mga nagtiwala sa kanya. Pinatay ni Pinunong Guillermo ang mga engkanto. At sila ay mga kalahi ni Grepor? Napakawalang hiya talaga ng aswang na yun. Pero totoo bang nasunog na ang lugar nila Grepor? Oo, sinunog ng mga alagad ni Pinunong Guillermo ang nayo nila.
At siya na lang ang natitira. Kung naging maaga lang sana ako, nailigtas ko pa sila. Huli man na iniligtas mo ang buong nayo nila. Pero may pagkakataon pa tayo para mailigtas si Grepor. Hindi natin hahayaan si Pinunong Guillermo na makuha ang gusto niya. Kung ganon, hanapin na natin sila, kuya. Ililigtas natin si Grepor. Tara na, hindi tayo dapat nag-aaksaya ng oras. Sa pamamagitan ng bertud ng tagabulag na mula sa mutyang tangan nila, hindi sila napansin ng ibang nilalang na naroon. Hinanap nila si Pinunong Guillermo hanggang sa napatpad sila sa bahagi kung saan sobrang baho ng samyo ng hangin. Parehong napatakip ng kanilang ilong si Kaigme at Aurel dahil sa naamoy nila. Malapit na tayo sa tagungkutan ni Pinunong Guillermo. Magsipaghanda kayo. Hindi natin alam kung ano-ano ang posible natin makasagupa ulit. Tagungkutan niya? Ibig sabihin, wala riyan ang kanyang mga alagad? Wala sila rito. Siya lang ang tanging pinapayagang makapunta sa lugar na ito. Pero meron pa rin siyang limitasyon. At kapag masipsip na niya ang dugo ng batang albularyo, siguradong mas magiging malakas siya. At masasakop na niya ang lugar na ito. Yan ang bagay na hindi natin dapat hayaang mangyari. Sige na, sa palagay ko, doon banda si Pinunong Guillermo. Teka, may isa pa palang problema. Ang mga sigbin ay alagad ng mga tulad niya. Makikita niya ako kahit pa na may bertud ako ng tagabulag. Eh ano naman ang problema ron? Nandito naman kami para protektahan ka. Hindi mo ko nauunawaan, Aurel. Kapag nakita niya ako at nakuha, baka magamit niya ako laban sa inyo. Yun ang ayaw kong mangyari. Eh anong pinaplano mo ngayon? Gusto mo na bang umuwi? Hanggang dito lang ako. Hindi na ako makapapasok diyan. Maghihintay na lang ako dito sa inyo. Kayo na lang ang bahala. Mag-iingat kayo sa aswang na yan. Dahil napakatuso niya. Sige, Alexira. Ikaw rin, mag-iingat ka rito ha. Huwag kang magpapakita sa mga engkanto at baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Dumiretso si Kaigme para hanapin kung saan naroroon ang Pinunong Guillermo. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang makarinig sila ng hiyaw. Napalingon sila at agad nilang naalala ang sigbin na alaga nila. Nabahala si Kaigme roon. Pero nang maisip niyang kaya naman ang nasabing nilalang ang sarili nito, isinantabi na muna niya ang pag-aalala roon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makita na nila si Grepor na nakagapo sa isang malaking puno. Mukhang walang malay ang batang yan ha. Ano kayang ginawa ng aswang sa kanya? Yan ang hindi natin alam. Mas mabuti siguro kung lapitan natin siya at kalagan. Teka, sandali. May nararamdaman akong ibang enerhiya sa paligid. Maging alerto ka, Aurel. Nandito si Pinunong Guillermo. Sige kuya, mas mabuting ako na magbantay sa likuran natin. Mauna ka na at makalagan mo kaagad ang batang engkanto na yan. Oo, basta siguraduhin mo hindi makakalapit si Pinunong Guillermo ha. Ako nang bahala kuya. Hindi natin siya hayaan makalapit sa atin. Nakaandaan na rin naman ang itak ko eh. Isang maling galaw lang niya, patay siya sa akin. Huwag natin masyadong malitin ang kakayahan ng kalaban natin. Isa siyang aswang at hindi pa natin kabisado ang galaw niya at totoong kapabilidad. Pero hindi rin niya pwedeng malitin ang kakayahan natin. Nakaya natin kumalaban ng maraming aswang. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil lang sa iisa. Napatango si Kaigme sa kanyang nakababatang kapatid. Noon din, naglakad siya papunta sa puno kung saan nakagapo si Grepor. Pagdating niya roon, agad niyang kinalagan ang walang malay na bata. Nang akmang kakargahin na sana niya yon pabalik kay Aurel, nakarinig siya ng pag-angil na sinundan ng mahinang ungol ng nakababatang kapatid niya. Ibinaling niya ang pansin niya roon at napatimbagang siya nang makita niyang inaatake na ni Pinunong Guillermo si Aurel. Malas lang ninyo mga kapatid. Sinundan niyo ako rito. Ikaw ang mamalasin. Kung hindi mo lang sana ginawa na masama ang mga kalahi ni Grepor, hindi sana tayo aabot sa ganito eh. Mga pakialamero kasi kayo. Ano naman ang koneksyon nyo sa batang engkanto na ito, ha? Wala ka ng pakialam doon. Hayaan mo kami makalabas sa lugar na ito. Pakawalan mo ang kapatid ko.
At akong harapin mo, Pinunong Guillermo. Nakawalan! Anong akala nyo? Makakawala kayo rito? Uubusin kayo ng mga atob-atob kahit saan man kayo magpunta. Ha? Atob-atob? Tingnan natin kung magkakatotoo sinasabi mo. Ngayon, kung hindi mo papakawalan si Aurel, pwes, lalabanan din kita. 2 laban sa 1. Napahalakak si Pinunong Guillermo dahil sa sinabi ni Kaigme. Napaangil siya at saktong pagkasunggab sa kanya ng nakatatandang albularyo, tumayo siya sa kabinuat si Aurel. Habang sinasakal ni Kaigme ang aswang mula sa likuran, nagawa niyang ibalibag si Aurel. Pagkatapos niyang gawin yon, sinubukan rin niyang ibagsak ng puwersahan sa lupa si Kaigme. Subalit, bago pa man niya magawa yon, kumawala na sa kanila ang albularyo. Ano akala mo? Basta lang ako magpapahuli sa'yo? Magpasalamat ka't maliksi ka. Kung hindi, baka natulad ka na sa kapatid mo. Tingnan mo siya. Hanggang ngayon, mukhang wala pa ring malay. Maswerte ka lang at naisahan mo siya. Pero kung ako sa lugar niya, hindi mangyayari yan. Sige nga. Tingnan natin kung gaano kakagaling makipaglaban. Naturingan kang manunugis. Pero dito sa balwarte ko, wala kang magagawa. Sumugod si Pinunong Guillermo kay Kaigme. Sinalubong niya ang aswang. Pero nang ilang dipa na lang ang layo nila rito, nawala yun. May naramdaman siyang enerhiyang malapit sa kanya. Kaya lumingon siya at tumaga sa ere. Sakto naman lumitaw ang nilalang. Kaya nasugatan ito sa dibdib. Napaangil ang aswang at mabilis na sumunggab kay Kaigme. Naisip naman ng albularyo bago pa man tuluyang makaganti ang aswang, itinulak ito ni Kaigme. Nabuwal at inibabawan. Idinindin niya ang talim ng kanyang itak sa leeg ng nilalang. Ano ka ngayon, aswang? Medyo kulang pa yata ang liksi mo ah. Para kang sigbin kung gumalaw ah. Bakit? May lahi ka bang sigbin? Huwag mong sabihin na nilahian ng tatay o lolo ninyo ang sigbin na alaga niya. Anong pinagsasabi mo? Bakit? Mas maliksi ba ako kaysa sa iyo? Akala ko ba balwarte mo ito, ha? Mapalad ka lang dahil anak ka ng sigbin. Anak ng sigbin. Yan siguro ang dahilan kung bakit... Sige, magsalita ka pa at sisiguraduhin kong sisirit ang dugo mo sa lalamunan. Hindi kami anak ng sigbin. At kung alam mo ang patungkol sa alaga ng lolo ko at tatay ko, dapat lang na matakot ka. Matatakot? Kinakain lang...
Akala nyo mga wala kayong kasalanan ah. Ano kayo, Diyos? Hindi kami Diyos. Pero tungkulin namin na pangalagaan mula sa mga aswang ang mga nilalang niya. Napatawa si Pinunong Guillermo sa sinabi ni Kaigme. Noon din, humugot siya ng lakas at sinubukang kumawala mula sa pagkakaapak ng albularyo. Hindi inaasahan ng albularyo ang gagawin ng aswang. At dahil biglaan ang ginawa noon, nakawala siya sa kanyang pwesto. Sinugod ng aswang si Grepor at dulot ng pagkataranta, mabilis na nilapitan ni Kaigme ang aswang at walang pag-aalinlangan na tinaga ito sa batok. Napaungal ang aswang at ilang sandali lang bumagsak na siya sa lupa. Yan ang dapat sa mga katulad niyang aswang. Nakakatawa nga lang, binuno siya. Pero napakahina niya. Oo nga kuya, mas malakas pa nga yung iba nating nakalaban kaysa sa kanya eh. Salamat po sa inyo. Kahit pa paano, gumana ang pakiramdam ko. Kasi parang naiganti ko na po ang buong angkan ko. Eh ano ba ang plano mo ngayon, Grepor? Sasama ka ba sa amin? Hindi na po siguro. Mas mabuti nang dito na lang ako. Kahit pag-alagala ako. Alam ko na walang makakapanikit sa akin dito. Akala ko ba uhulihin ka ng ibang engkanto rito? Hindi po. Sinabi lang yun ni Pinunong Guillermo para takutin ako. Sinakyan ko lang din po para maniwala siyang natatakot talaga ako. Kahit pa na itimang engkanto kami, iginagalang po nila si Lolo. Bakit naman? Ano ba ang katungkulan dito ng lolo mo? Siya po ang dakilang Mirko ng mundo ng mga engkanto. Siya ang tinatakbuhan ng mga may matinding karamdaman na hindi na kayang gamutin ng mga halamang gamot na makikita sa paligid. Kung ganon, sigurado ko na yan din ang rason kung bakit gusto ka makuha ng aswang na yon. Nananalitay sa dugo mo kasi ang pagiging Mirko. Maswerte ka pa nga at binigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay eh. Nang masiguro nilang wala ng buhay ang pinuno ng mga aswang, nagpasya silang tatlo na umalis sa kinukutaan nito. Nang makalabas na sila, hinanap nila ang alaga nilang Sigbin. Subalit parehong nagtaka ang magkapatid nang hindi na nila yon nakita. Mukhang iniwan na tayo ni Elixira. Akala ko ba maghihintay siya sa atin? Yun nga rin ang akala ko kuya eh. Sige na nga lang. Sundan na lang natin yung dinaanan natin kanina, kuya. Teka, sinong Elixira ba yung tinutukoy nyo? Wala naman akong kakilalang engkanto na ganyan ang pangalan, ah. Siya ang alaga naming Sigbin, Grepor. Siya ang nagdala sa amin dito para masundan ka at mailigtas. Tayo na. Baka mamaya may mga kalaban pang makakita sa atin dito. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat kasama nyo ko, hindi nila kayo sasaktan. Sigurado ka na bang maiiwan ka rito? Kung gusto mo, sa amin ka na tumira. Kaya mo namang mag-anyong tao, di ba? Hindi naman siguro mahalata ng iba ang totoo mong katauhan. Sigurado na po ko. Dito na lang ako. Pag-aaralan ko ang mga napag-aralan ni Lolo dati para masundan ko ang yapak niya. Kung ganon, sige. Pero kung kailangan mo ng tulong ha, bukas ang tahanan naming Grepor. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ko lang kung anong gagawin ko kung wala ang tulong nyo eh. Baka nga po pati ako, napatay na ng pinunong aswang na yon. Sigurado ko na mabubog din ang mga tauhan ni Pinunong Guillermo dahil sa pagkamatay niya. Yan ang hindi tayo sigurado. Kaya nga kailangan natin maganda para sa kung anumang pag-atake nila sa atin. Tayo na, umuwi na tayo. Baka naroon na rin ang alaga natin. Sige kuya, mas mabuti pa nga. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa binaybay na nila ang daan patungo sa labas ng mundo ng mga engkanto. Nang makarating na sila sa hangganan, tumigil si Grepor. Napahinturi ng magkapatid at napalingon sa batang engkanto na nooy nangingilid na ang mga luha. Maraming salamat po. Kapag po kailangan din ninyong tulong ko puntaan lang ninyo ako sa nasunog na balyete, tawagin. Darating po ko. Walang anuman, Grepor. Salamat din at nakilala ka namin. Hanggang sa susunod na pagkikita. Masaya rin po ko na nakilala ko kayo. Huwag po nyo kong kakalimutan, ha? Huwag ka mag-alala. Kapag may oras kami,
Pupunta kami sa puno ng baleting yon at hihintayin ka namin magpakita. Mag-iingat ka dito, Grepor. Mag-iingat din po kayo. Paalam po. Kumaway ang magkapatid sa batang engkanto. Noon din, nagpatuloy sila sa paglalakad nila hanggang sa makarating na sila sa bahagi ng gubat kung saan sila nakatayo nung bago pa sila turuan ni Elixira. Nagkaroon ng kutob si Kaigme na baka nakauwi na ang alagang sigbi nila. Kaya minabuti nilang bilisan ang paglalakad hanggang sa makauwi na sila sa kanilang bahay. Dahil sa matinding pagod nilang dalawa, nakatulog sila ng mahimbing kahit pa tirik na tirik ang araw. Paggising nila, nagpasya silang bumaba upang tingnan ang banga na naging bahay na ng alaga nilang sigbin. Mukhang nakauwi nga siya rito. Tingnan mo, may mga bakas pa ng putik ang bibig ng banga. Mabuti naman kung ganun, kuya. Hindi na tayo mamumroblema kung saan siya nagpunta. Kala ko kasi hindi na siya makakabalik eh. Ano ka ba naman? Siyempre, alaga natin siya. Kahit na anong mangyari, uuwi siya sa atin. Pwera na lang kung may makikita siyang ibang amo. Kaya nga dapat din natin siyang alagaan na mabuti. Tayo mananagot kina tatay kapag may hindi magandang nangyari ron. Pero, alam mo, sa kabilang banda, may tiwala naman ako sa sigbi na yun eh. Siya naman ang pinuno ng angkan nila, di ba? Kung ganon, alam niya ang bawat galaw niya. Saka, matagal at matibay ang naging sama ni na lolo at tatay. Sigurado ako na hindi rin niya tayo iiwan. Sa bagay, kuya, may punto ka rin naman. Ay, naku. Oh, pagod ka rin ba hanggang ngayon? Ako nga rin eh. Parang nanggaling tayo sa mahabang paglalakbay. Mga ilang araw kaya tayo naroon sa mundo ng mga engkanto. Yan ang hindi natin alam, kuya. Ay, naku, hindi na importante yun. Sa ngayon, mas kailangan natin magpahinga, kuya. Teka, bagong lahat, kailangan muna natin masiguro na merong uling yung sigbin. May natitira pa ba sa sako? Mas maigi siguro kung ibibigyan na natin ang lahat ng yun ngayon. Sige, kuya. Ako nang bahala maglagay ng uling sa banga. Matapos malagyan ng uling, pumasok na ang magkapatid sa kanilang bahay. Nagluto na muna sila ng makakain nila at pagkatapos magapunan, minabuti nilang magpahinga na ulit. Nasa kalagitnaan na ng kanilang pagtulog si Kaigme nang makarinig siya ng mga ingay ng mga kambing ng kanilang kanayon. Napakunot noo siya at napaisip na baka merong magnanakaw na nakapunta sa kanilang baryo. Niyugyug niya si Aurel at nang magising na ang nakababatang kapatid niya, sinabi niya kung ano ang mga naulinigan niya. Sigurado na may nakarating ng tulisan dito, kuya. Kailangan na siguro natin buuin yung bakod na hindi natin natapos yung nakaraan. Baka pag-interesan nila yung mga manok natin eh. Ha? Subukan lang nila. Pero sige, kapag may oras tayo, tapusin natin yan. Sa ngayon mas mabuti siguro kung alamin natin kung totoong hinala natin o hindi. Baka delikadong gagawin natin. Armado sila ng mga baril eh. Tayo, mga itak lang. Baka kung ano pa yung gawin nila sa atin, kuya. Ano ka ba naman? Nakalimutan mo na bang may mga mutya ng sigbin tayo? Hindi nila tayo makikita kung gugustuhin natin. Tara na, tingnan lang natin kung ano yung nangyayari. Basta umuwi ka agad tayo ha. Antok pa kasi ako, kuya eh. Bukas, araw na naman ang gamutan natin. Sigurado, ubos na naman ang enerhiya natin yan. Oo na, uuwi rin tayo kagad. Pakikuha mo na lang yung mga itak natin. Kailangan pa rin natin makapaganda. Hindi tayo sigurado sa posibleng kalaban natin eh. Sige, Kuya Igme, sandali lang. Bilisan mo ah. Baka hindi na natin mahuli sa akto yung nangyayari eh. Oo, kuya. Oh, eto na yung itak mo. Salamat. Bilisan lang natin ang galaw. At huwag tayo magpapakita sa kahit na sino. Masusunod, Kuya Igme. O sige na, mauna ka na maglakad at ako na lang ang nasa likuran mo. Ay, sige. Tara na. Umalis sila at hinanap ang pinanggalingan ng ingay ng kambing. Kalaunan, nakarating sila sa tapat ng bakuran ng kanilang kabaryo. Sinipat nila ang paligid
hanggang sa makita nila ang 3 kambing na nakahandusay sa lupa. Nung una, inisip nilang natutulog lang ang mga yon. Pero nang lapitan nila, napansin nilang wakwak ang tiyan ng mga hayop at may mga kagat sa leeg. Saglit na napaisip si Kaigme kung ano man ang may gawa nun, hanggang sa napako ang titig niya sa ilalim ng bahay na nandun. Aurel, tingnan mo kung anong nasa ilalim ng bahay na yan. Teka kuya, ano ba yan? Mukhang parang aso eh. Pero parang kambing din ang hubog niya. Aswang kaya yan kuya? Hindi. Malakas ang kutob ko na sigbin yan. Pero kinakailangan pa nating malaman kung totoo hinala ko. Anong gagawin natin? Alam nga naman, pasukin natin ang bakuran ng kanayo natin nang walang paintulot kuya. Yan nga ang naiisip kong gawin. Hindi naman nila tayo mapapansin eh. Sige na, dito ka lang at ako nang papasok doon. Teka sandali. Nawala yung nilalang sa silong ng bahay oh. Ha? Saan na nagpunta yun? Kailangan malaman natin kung ano talaga yun. Kung aswang man siya, kailangan natin siya mapatay bago pa man siya makapambiktima rito. Kuya, ayun. Tumakbo nila lang papunta ron. Halika na, kailangan natin siya mahuli. Sinubukan nilang sundan ng nilalang, ngunit mas mabilis kung gumalaw yon. Dahil dito, napagpasyanan ni Kaigme na umuwi na muna. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad nilang naisip na tingnan ng banga na naging tirahan ng alaga nila. Habang papalapit sila roon, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan niya. Nang nasa tapat na sila noon, napabuntong hininga na siya nang mapagtantong merong takip yon. Salamat naman at hindi si Elixira nakita natin yon. Ang bunga akala ko siya yun eh. Paano naman magiging siya yun kuya? Inabigyan naman natin siya ng pagkain ha. Teka, sandali kuya Igme. Tingnan mo yung buwan oh. O bakit? Ano bang meron sa buwan? Ha? Hindi. Kaya pala napakaliwanag ng buwan mula nung mga nagdaang gabi. Ngayon pala mismo ang kabilugan ng buwan. Hindi sana uling ang pinakain natin sa sigbin. Binigyan sana natin siya ng manok. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, Aurel. Kumuha tayo ng manok at ilagay sa loob ng banga. Sige kuya, huwag na natin kunin yung balahibo. Si Elixira na bahala doon. Oo. Sige na, Aurel. Baka magsisi pa tayo dahil sa isang beses na pagkakamali natin. Kumuha sila ng 2 manok. Binali nila ang leeg ng mga yun, saka inilagay sa loob ng banga. Ilang sandali lang, nakarinig sila ng ingay. Inisip nila Kaigme na kinain na ng sigbi ng ibinigay nilang mga manok. Kaya pumasok na sila sa bahay nila para bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, maagang nagising si Kaigme. Agad siyang bumaba para alamin ang kalagayan ng alaga nila. Namulagat ang mga mata niya nang makita sa tabi ng banga ang ulo ng kambing na may bahid pa ng dugo. Habang nasa ganong sitwasyon siya, nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Kuya, may problema ba? Bakit nakatulala ka riyan? Tingnan mo kung anong nandyan malapit sa banga. Ha? Ulo ng kambing? Hindi kaya siya ang nambiktima kagabi? Hindi magandang sinyalis to, kuya. Yan nga ang iniisip ko eh. Hindi ko alam kung ano ang pwede pa niyang gawin. Baka sa susunod, tao na ang bibiktimahin niya. Ano kaya kung usisain natin siya? Hindi na ako sigurado kung sasagot siya eh. Baka mamaya, nagsalita lang siya nung papasok na tayo sa mundo ng engkanto. Ano na ngayon ang plano mo, kuya? Sigurado na kahit anong gawin natin, makakawala naman siya eh. Yun nga rin ang pinoproblema ko ngayon. Natatakot ako para sa mga kanayo natin. Mamaya na natin pag-usapan ng bagay na yan. Matalas ang pandilig niyan eh. Sige Kuya Igme, ikaw ang bahala. Sabihan mo na lang ako mamaya kung anong binabalak mo ha. Napatango si Kaigme sa kanyang kapatid. Minabuti nilang ilibing na lang ang ulo ng kambing para magpatuloy sa kung anumang gawain niya ng araw na yun. Kinahapunan, sinabi ni Kaigme ang plano niyang pagsubaybay sa sigbin. Matapos ang pag-uusap nila, kumain sila ng hapunan at nagmatsyag sa likod bahay nila. Kuya, malapit na mag-alas 7 ng gabi ha. Oo nga eh. Hanggang ngayon, wala pa akong nararamdamang paggalaw sa labas. Mukhang naisahan tayo ng sigbin ha.
Isa natin siya hanapin. Hindi ko alam. Mas mabuti siguro kung rumonda na muna tayo rito sa kanayunan. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung nandyan si Elixira. Teka, ayun na kuya. May nakikita na akong gumagalaw. Sigurado na siya na yan. Halika na. Sundan natin siya. Baka tuluyan pa siyang makalayo eh. Oo nga kuya, tara. Mukhang doon siya papunta sa kabilang baryo eh. Oh. Sigurado na may bibiktimahin na naman na nilalang yun. Kung meron man, sana hindi tao. Kapag nakatikim na ng dugo ng taong isang sigbin, hanapin niya yun. Bakit kaya nagkaganyan ang alaga natin? Parang imposible naman na bigla na lang siyang magbago. Binigyan pa nga niya tayo ng mutya, hindi ba? Teka, oo nga no. Hindi ko kagad naisip yun ha. Pero kung may dahilan ng pagbabago niya, ano kaya? Kung hindi ano, sino? Baka may iba pa siyang tinuturing na amo. Pero hindi pa siya lubusang nakukuha. Yan ang nga alamin natin. Ipagpatuloy na lang natin ang pagsunod sa kanya. At baka matuklasan din natin kung ano ang totoo. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad, may napansin sila mga nagbabaga mga mata na nakamasid sa kanila mula sa hindi kalayuan. Sa halip na tumigil, nagpatuloy sila sa paglalakad nila. Napangisin na lang ang magkapatid na albularyo nang magawa nilang makadaan sa bahagi kung saan nakapwesto ang mga aswang. Matutuwa na sana silang dalawa roon, pero nagulantang sila nang may lumundag sa kanilang harapan. Napatitig sa kanila ang mga nilalang at naghintay sa iuutos sa kanila. Mga aswang kuya, wala talagang kadala-dala mga nilalang nito. Sige lang, kung gusto nila ng leksyon, pwes, turuan natin sila. Yun nga lang, hindi nila magagamit ang aral dahil mamamatay rin naman sila kagad. Teka, parang pamilyar sa akin ang babaeng aswang na nasa gitna ah. Nakita't nakausap na natin siya dati kuya. Oo nga, pero hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Sandali, susubukan ko siyang kausapin. Sige, itong bahala kuya. Hoy babae, anong sadya mo sa amin? Bakit mo kami hinaharang? Mukhang pamilyar ka sa amin ah. Huwag mong sabihin na isa ka sa mga kaibigan naming traidor. Ano naman ngayon kung pamilyar ako sa inyo? Anong sadya ko? Kung ano ang meron kayong dapat na mapasa akin. Natatandaan ko na. Ikaw yung babaeng nagpunta sa bahay namin, si Marua. Nagtanong ka pa nga ng patungkol sa sigbin, tama, hindi ba? Dati yon, nung hindi ko pa alam kung paano manghuli ng ganoong nilalang. Pero may nahuli na ako. Nahuli mo dahil isa kang aswang. Kung karaniwang tao ka lang, hindi mo magagawa yan. Wala akong pakialam kung ito man ang kabayaran ng kagustuhan kong makaalaga ng sigbin. Kapag naging mayaman ako, baliwala na ang pagiging aswang ko. Dahil pera na ang makikita ng tao sa akin. Diyan ka nagkakamali. Hindi lahat ng tao, yan ang tingin sa iyo. Kami, kahit magmukha ka pang 1 milyon, para sa amin, aswang ka pa rin na dapat tugisin. Tugisin? Baka nakakalimutan yung dalawa lang kayong narito. Marami kami at hindi lang sila ang mga kasama ko. Pagkawikan ng babaeng aswang, may mga ingay na narinig ang magkapatid. Habang iginagala ang paningin sa paligid, napaisip si Kaigme na baryo ng mga aswang ang napasok nila. Napagtanto niya ring walang kabahayan doon. Dahil sa mismong gubat na sakop ng nasabing nayon, nakatira ang mga nilalang na yon. Umangil ang mga aswang at walang ano-ano. Umatake sila sa magkapatid na albularyo. Napahawak naman ng mahigpit sa itak nila sina Kaigme at pinabuting labanan ng mga aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipaglaban nang mapansin nila ang nilalang.
tayo. Dumiretso sila sa bandang silangan. Pagdating nila roon, nagtaka sila kung bakit naging tahimik ang paligid. Kinutuban sila ng hindi maganda, kaya naganda sila para sa kung anumang mangyayari. Nagpatuloy sila sa paghahanap kay Maruha hanggang sa may makita silang isang nilalang na katulad ng kambing at aso. Patras yun kung gumalaw, kaya napagtanto nilang isang sigbinyon. Huhulihin sana nila ang nilalang, pero nakarinig sila ng mga pag-angil. Bagyang yumanig ang lupa, at kasabay nun, nakita nila ang halos nasa 20 nilalang na umahon mula sa ilalim ng lupa. Kuya, ang mga atob-atob na naman. May natitira pa pala sa kanila. Buong akala ko naubos na natin sila. Sigurado na may ibang humuli sa mga ito bago pa man tayo makarating sa mundo ng mga engkanto. Pero tingnan mo kuya mas mabagsik ang itsura nila. Hindi na sila may tuturing na bantay sa mundo ng mga engkanto. Nandito na sila sa mundo natin. Maganda ka. Mahinala akong merong kinalaman si Maruha rito. Kung ganun, hindi siya isang karaniwang aswang lang. Panigurado, nahanay rin siya sa matataas na uri. At kung hindi man, may ibang nilalang na nagbigay sa kanya na kakayahang kumontrol ng ibang aswang. Ayan na kuya, nakita na nila tayo. Papalipit sila rito sa atin. Alabanan natin sila. Kung napatay natin ang mga kauri nila sa mundo ng mga engkanto, magagawa rin natin silang patayin dito sa mundo natin. Napangisi ang mga atob-atob, at isa pang pagkisap ng mga mata nila, umatake sa kanila ang mga aswang na bantay ng mundo ng mga engkanto. Naging mabilis ang paggalaw nila, kaya minabuti ng magkapatid na albularyo na salubungin ang mga yon. Nilabanan nila ang mga atob-atob, pero hindi nila inaasahan na mas naging maliksi at malakas ang mga yon. Napakahirap nilang patayin. Mas maliksi sila kaysa sa atin. Hindi kagaya ng mga nakalaban natin na halos kapantay lang natin ang kakayahan. Oo nga kuya. Pero hindi tayo dapat na panghinaan. Kailangan matalo natin sila. Oo, tama ka. Para malaman natin kung sino ang nagmamanipula sa kanila. Kapag napatunayan natin si Maruhang may gawa ng lahat ng ito, magbabayad siya. Oo kuya, magbabayad siya. Pero bago ang lahat, tapusin na muna natin ang mga ito. Hindi na nagawa pang sagutin ni Kaigme ang sinabi ng kapatid niya. Itinutok niya ang pansin niya sa pakikipaglaban sa mga atob-atob. Dahil mas malakas at maliksi sila, pinag-ibayon niya ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Kalaunan, unti-unti niyang napapabagsak ang mga aswang na umaatake sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng pakikipaglaban na makarinig siya ng pagtumol. Napalingon siya kay Aurel at napasigaw nang makitang pinagtulungan siyang kagatin ng mga atob-atob. Kuya, iligtas mo na lang ang sarili mo. Pabayaan na ako dito. Mamamatay din naman ako Kaya tumakas ka na. Hindi kita iiwan dito. Kung mamamatay ka, mamamatay rin ako. Sige na kuya, maawa ka sa sarili mo. Mababangis sa mga nilalang na ito at baka pati ikaw matulad sa akin. Hindi! Lalabanan ko sila. Ililigtas kita at maghahanap tayo ng gagamot sa mga sugat mo. Sige na kuya, baka pa maging uli ang lahat. Noon din, inatake niya ang mga nilalang na nasa tabi ni Aurel. Nakita niyang nawala na ng malay ang kapatid niya. Kaya mas lalo siyang nabahala para sa kanya. Para madaling matalo ang mga nilalang, gumamit na siya ng orasyon upang tigalpuhin sila. Walang naging epektong dasal na yon nung una, pero gumamit siya ng mas mataas na uri ng dasal. Sa pagkakataong yon, tumalab ang tigalpo niya. Habang wala sa kanilang sarili ang mga atob-atob, ginamit niya ang lakas at liksi niya upang atakihin sila. Sa maikling panahon lang, nagawa niyang matalo ang mga nilalang. Lalapitan na sana niyang nakababatang kapatid nang makakita siya ng maliwanag na lagusan. Grepor, tamang-tamang dating mo. Gusto ko sanang... Ha? Hindi! Ikaw? Ako nga. At mas magugulat ka kapag nalaman mo kung sino ang kasama ko. Anong ginawa mo kay Grepor? Napaka-demonyo mo. Bakit hindi na lang kami o ako ang harapin mo? Wala kang pinagkaiba kay Pinunong Guillermo Ano ba mga pinagsasabi mo? Eto, pamilyar sa iyo ang nilalang na ito, hindi ba? Ngayon,
Nasa akin na siya at hindi na niyo mababawi pa. Elixira, paano? Walang iya ka. Anong ginawa mo sa kanya? Igme, patawarin niyo ako. Hindi ko ginustong mahuli ng aswang na ito. Ginamitan niya ako ng kaalaman na mas malakas pa kaysa sa itinuro ng lolo ni Grepor sa lolo ninyo. Ano? Ang lolo mismo ni Grepor ang nagturo sa lolo ko? Oo, kaya katulad niyo, gusto ko rin siyang protektahan. Matalik na magkaibigan ng lolo niyo. Samantala, matagal lang gusto ni Pinonong Guillermo na makontrol ang lahat ng sigbin, pati na ang mga itimang engkanto. At malas lang ninyo, dahil lahat ng gusto ni Tatay Guillermo, nagawa ko. Tinulungan ako ng kaibigan niyang mangkukulam para makontrol ko ang mga sigbin, pati na ang mga atob-atob. Kaya pala, wala ka rin kasing sama. Kadugo mo palang pinuno ng mga aswang. Pati ang mga atob-atob at sigbin, ginamit mo para sa pansariling interes mo. Umalis na kayo rito. Huwag niyong hayaan ang aswang na ito na patayin kayo. Tumahimik ka, sigbin! Hindi ka naman makakapagsalita kung hindi dahil sa akin. Hindi ba't yan ang gusto mo mangyari? Ang makapagsalita kahit na anong oras na gustuhin mo? Pakawalan mo siya. Wala siya kasalanan sa iyo. Ako ang pumatay sa tatay mo. At ginawa ko yon para ipagtanggol ang batang engkanto. Wala akong pakialam kung ano man ang sabihin mo. Pagkatapos ng lahat ng ito, lahat kayo mamamatay. Ikaw, Sigbin, inuutusan kitang atakin ng lalaking yan. Patayin mo siya para sa akin. Igme, umalis na kayo rito. Dalhin mo ang kapatid mo, bilis. Bago pa ako tuluyan. Masusunod, Maruha. Papatayin ko siya para sa iyo. Elixira, huwag mong sundin ang babaeng aswang na yan. Huwag kang magpapakontrol sa kanya. Sige na, ako na ang Panginoon mo at ako ang susundin mo. Pinakain na kita ng mga karneng mas masarap pa sa karne ng kambing. Masarap ang puso at atay ng tao, hindi ba? Hayop ka, Maruha. Ikaw pala may pakana kung bakit naging ganyan ang alagang sigbin namin. Magsisisi ka sa ginawa mo. Lahat ng yan ay dahil hindi nyo tinupad ang hiling ko dati. Kayo ang magsisisi. Sige na, gawin mo na ang inuutos ko sa iyo, Sigbin. Pagkawika ni Maruha, umangil ang sigbin. Napatras naman ng ilang hakbang si Kaigme at sinubukang pangsenya siya ng alaga nila na huwag umatake. Sa halip na sundin siya, umangil ang sigbin at biglang sumugod sa kanya. Iiwasan na sana ng albularyo yon, ngunit biglang naglaho ang sigbin. Iginala niya ang paningin niya at namulagat ang mga mata niya nang makarinig siya ng paghuni nito sa likod niya. Saktong pagkalingon niya, sinunggaban siya ng sigbin. Hindi niya inaasahan yon. At dahil ayaw niyang sakta ng alaga nila, nagawa siya nitong ibuwal sa lupa. Elixira, ako ito, Sigme, anak ni Ignacio na dati mong amo. Huwag kang magpatalo sa kapangyarihan ng Maruhang yan. Huwag kang magpakontrol sa kanya. Wala ka na magagawa pa, Kaigme. Sige na, patayin mo na siya, Sigbin. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Kinokontrol ka niya para lalo ka mapunta sa kasamaan. Labanan mo siya. Labanan mo ang kapangyarihan niya, Elixira. Hindi ko kaya. Nasakop na niya ang utak ko. Wala na akong magagawa pa. Huwag mong gawin sa akin to. Alang-alang na lang kay Lolo, kay Tatay, at pati na sa Lolo ni Grepor. Sila ang alalahanin mo. Hindi ang aswang na yan ang walang inisip kundi ang sarili niya. Kapag tapos na siyang pakinabangan ka, papatayin ka rin niya. Pagkawika nun ni Kaigme, napaangil ang sigbin. Mas naging mabagsik yun. At agad na sinubukan siya nitong sagpangin. Nasa ganong kalagayan sila nang marinig ng albularyo ang boses ng kanyang kapatid. Agad niyang naisip na bumalik na ang ulirat nun. Kaya, kahit labag man sa loob niya, itinulak niya ang sigbin. Hindi naman nagpatinag ang nilalang hanggang sa biglaang itong matigilan. Sige, Kaigme. Ano na ngayon ang gagawin mo? Kuya, wag mo ako intindihin. Kapag iniligtas mo ako, papatayin din nila tayo. Labanan mo na lang ang sigbin niyan.
Bahala na kung ano man ang gawin ng aswang na ito sa akin. Iligtas mo si Aurel. Tumakas na kayo rito. Bago pa man mahuli ang lahat. Maya-maya lang, hindi ko na talaga makukontrol ang utak ko. Sige na, habang may pagkakataon pa. Ano na, Kaigme? Ipakita mo sa akin ang kakayahan mo sa pakikipaglaban. Labanan mo ang Sigbin. At kung mananalo ka, hahaya ko kayo makaalis dito. Huwag mo kong lansin, aswang. Labanan ko man o hindi ang Sigbin. Parehong kapalaran pa rin ang mapupuntahan ko. Ngayon, wala akong ibang pinipili kung hindi ang labanan ka. Isa kang hangal, Kaigme. Sige, lumapit ka. Pero bago ka pa man makasunggab sa akin, babaliin ko na muna ang leg ng kapatid mo. Ako ang labanan mo, aswang. Sige, maglaban tayo kung yan ang gusto mo. Tumahimik ka. Puro ka na nga kagat ng mga ato-batob eh. Huwag ka magmagaling. Sigbin, alam mo na kung ano ang gagawin mo. Umangil ang Sigbin. At nang makita ni Kaigme na mas naging mabagsik ang itsura noon, inihanda niya ang kanyang itak. Alam niyang mas lamang pa rin ang Sigbin pagdating sa liksi. Pero kailangan niyang malabanan yon. Kung yun lang ang paraan para mailigtas din niya ang kapatid niya. Walang ano-ano. Tumitig sa kanya ang Sigbin. At sa isang pagkisap ng mga mata ni Kaigme, umatake ang nilalang. Agad siyang napailag at panandali ang napatulala nang mapagtanto niyang hindi siya ang gustong sugurin ng aswang. Napalingon siya at nakita niyang sumugod ang Sigbin kay Maruha. Naglaban silang dalawa, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kaigme para lapitan ang kapatid niya. Aurel, ayos ka lang ba? Mukhang hindi maganda ang lagay mo ah. Aalalayan kita uli. Kailangan makauwi tayo para magamot yung mga sugat mo. Sige, Kuya Igme. Tara na. Mukhang may ibang presensya na ako nararamdaman sa paligid. Malakas ang kutob ko na si Maruha yun. Aurel! Uy! Hindi na alam ni Kaigme ang gagawin niya nang biglang bumagsak si Aurel. Upang makapagpatuloy, nagpasya siyang kargahin na lang ang nakababatang kapatid niya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng kaluskos. Alam niyang malaki ang posibilidad na sinundan na sila ng aswang. Kaya hinugutan niya ang kanyang itak. May naaninag din siyang nilalang na mabilis gumalaw. Kaya inambahan na niya itong tatagain. Subalit, saktong pagkaamba niya, tumambad sa kanya ang Sigbin na duguan at merong sugat sa tagiliran. Igme, pasensya na kayo. Hindi ko nagawang pigilan ang sarili ko. Pero saan kasing may humigop sa akin. Tapos, nang makalabas ako sa mundo ng mga engkanto, nakita ko si Maruha. May pinausok siya sa akin.
at hindi ko na matandaan kung ano ang sumunod na nangyari. Malamang, may ginawa siya sa'yo na itinuro namang kukulam. Hinahabol nga niya ako. Ginamit ko lang ang tagabulag ko para makatakas kahit papano. Kumusta na si Aurel? Nawalan siya ng malay. Nangitim na ang mga sugat niya. At sa palagay ko, epekto yun ng lason mula sa laway ng atob-atob. Ang dugo ko. Kaya niyang kumontrol ng mga lason. Subukan mong pahiran nito ang sugat ng kapatid mo. Kusa rin maghihilom ang sugat niyan. Sige, susubukan ko. Sana nga mawala ang lason sa katawan niya at tuluyan na siyang gumaling. Sinunod ni Kaigme ang sinabi ng Sigbin sa kanya. Pagkakuha niya ng dugo ng nilalang, ipinahid niya yon sa sugat ni Aurel. Makilipas lang ang ilang sandali, namangha siya nang makitang naghihilom na ang sugat ng kapatid niya. Mas natuwa pa siya nang makita niyang nagkamalay na si Aurel. Maraming salamat, Elixira. Bumalik na ang ulirat ni Aurel. Walang anuman, Igme. Sige, umalis na kayo at malapit na rito si Maruha. Sige na! Isasama ka na namin. Hindi ka na namin pwedeng iwan. Kakargahin na lang kita. Salamat, Elixira. Sumama ka na sa amin, dali. Baka tuluyan ka pang patayin ng aswang na yun eh. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Sige na, umalis na kayo. Susubukan kong ilihis ang atensyon niya. Ililigaw ko siya. Hindi ako papayag. May pag-asa ka pang mabuhay. Hindi natin dapat sayangin yan. Mas pipiliin ko pang mamatay na lang kaysa maging uhaw at gutom palagi. Ayaw kong kumain ng karne ng tao. Ang importante sa ngayon, nailitas natin si Aurel. Salamat sa inyong dalawa. Paalam. Maraming salamat din, kaibigan. Utang ko sa iyo ang ikalawang buhay ko. Nandiyan na siya. Sige na, tumakas na kayo, bilis! Napailing si Kaigme sa sinabi ni Elixira. Sa halip na tumakas, sinabihan niya si Aurel na bantayan si Elixira. Napahawak siya ng maigpit sa itak niya at nagmatsyag siya sa paligid. Walang ano-ano, may naaninag siyang mga mapupulang mga mata na papalapit sa kanila. Alam niyang si Maruha yon, kaya sinabihan niya ang kapatid niyang itago ang sigbin. Ilang sandali pa, nakarating na sa tapat niya ang aswang. Mas naging buwagag ang buhok noon at nagtaka siya kung bakit nabalot ng maitim na enerhiya si Maruha. Tama nga si tatay. Kapag nakakain ng engkanto ang isang aswang, mas nagiging malakas siya. Kaya pala ganito ang pakiramdam ko. At sino naman ang engkanto na kinain mo? Huwag mong sabihin na nanalasa ka ng mga engkanto at ng biktima. Isa lang naman ang kinain ko. Bata pa siya, kaya hindi ganun kakunat ang laman niya. Isa siyang lalaking engkanto. Napakademonyo mo. Anong ginawa mo kay Grepor? Wala kang kasing sama.
Pinalaban siya ni Maruha, Grepor. Yun ang rason kung bakit nakatakas sana kami. Pero nang malaman namin na hinabol siya, nagpasya na lang kaming harapin yung aswang. Maraming siyang sugat at hindi namin alam kung ano magpapagaling sa kanya. Tara, punta na natin siya. At baka kung ano na nangyari sa kanya. Sige po. Susubukan ko rin po yung kakayahan ko manggamot. Baka sakaling mailigtas pa po natin siya eh. Sige, Grepor, tayo na. Doon ko siya iniwan sa likod ng puno. Patakbo silang lumapit sa kinaroroonan ng Sigbin. Nakita nila ito na unti-unti nang nawawala. Kaya agad siyang hinawakan ni Grepor sa ulo. May kung anong sinambit ang bata at habang nasa ganong sitwasyon, nakita ni Kaigme na may kung anong usok ang lumapit sa kanila. Ilang sandali pa, pumasok yon sa katawan ng Sigbin. Anong nangyari? Bakit nang isa yung nilalang na ito? Bakit nagkakaganyan siya? Umalma lang po kayo. Ang usok na nakita niyo pumasok sa katawan niya ay ang magpapagaling sa kanya. Hintayin lang po natin at gagaling po siya. Ayan na. Parang unti-unti nang gumagaling ang mga sugat niya. Salamat, Grepor, ha. Talagang ang apo ka ng Mirko ng mga engkanto. Kahanga-hanga talaga. O yan, bumalik na ang malay ng Sigbin. Sana naman mawala na rin yung pagkagutom niya sa laman ng tao. Kailangan bumalik siya sa dati. Pabalik po talaga siya sa dati. Lahat ng mga nagbago sa kanya ay mawawala. Makakabalik na siya sa inyo at wala na kayong dapat na alalahanin pa. Igme, Aurel, buhay pa ba ako? Oo, bumalik ka na rin sa dati. Hindi ka na matatakam sa karne ng tao. Magmula ngayon, hindi ka na magiging alipin pa ni Maruha. Wala na rin siya eh. Ayun oh, isa na siyang kalansay na nakatayo habang pinupuluputan ng mga ugat. Nang masiguro nilang wala ng aswang sa paligid, nagpasya na silang umuwi. Sumama kina Kaigme, sina Grepor at Elexira. Pagkauwi nila, nilinisan nila ang banga na siyang naging tirahan ng Sigbin. Ganun na lang ang gulat ni Kaigme nang makita nila ang iilang tipak ng ginto na naroon sa loob. Ha? Paano nagkaroon ng ginto rito? Hindi kaya totoo sinasabi nilang nagbibigay ng kayamanan ng mga Sigbin? Totoo po yan. At maswerte po kayo dahil binigyan kayo ng ginto. Gamitin po sana ninyo yan sa kabutihan ha. Wala kang dapat na ipag-alala, Grepor. Gagamitin namin ito sa mabuti at sa pagtulong sa kapwa namin. Elexira, maraming salamat din sa iyo ha. Hindi na po siya makakapagsalita. Maliban na lang kung malapit siya sa lagusan ng mga engkanto. Siguro po, naging tuloy-tuloy ang pagsasalita niya kanina dahil may ginawa sa kanya si Maruha. Mas mabuti na rin ganyan. Kaysa naman nakakapagsalita nga siya, pero hindi natin siya kontrolado. At makakapanakit siya ng mga tao. Sa bagay, may punto ka rin naman dyan, kuya. Mas mainam ngang ganyan siya. Ang importante, nasa atin na siya. At hindi na siya magagamit pa ni Maruha laban sa ibang nilalang. Ibinalik nila sa lumang banga ang Sigbin. Noon din, napagpasya nilang tatlo na magpahinga na muna. Dahil sa matinding pagod na nararamdaman nila, ay maimbing sila sa kanilang pagtulog. Kinabukasan, pagkagising ni Kaigme at Aurel, wala na roon si Grepor. Hahanapin pa sana nila yon dulot ng pag-aalala nila, pero pareho silang nakarinig ng pagpapaalam nito sa kanilang isipan. May nakabalik na si Grepor sa kanilang mundo. Ipagdasal na lang natin na maging payapa ang buhay niya roon. Sana, dumating ang araw, makita pa rin natin siya ulit. Oo nga, kuya. Siguro sa susunod na pagkikita natin, malaki na siya. At isa na rin siyang ganap na Mirko. Mas mabuting ang ganun. Para naman kapag may kailangan tayong wala rito pwede tayong makahingi ng tulong sa kanya. Sa bagay, may punto ka rin na naman, kuya. At kung kailangan niya ng tulong natin, palalapitan din niya naman kagad tayo ano nang plano mo sa mga ginto? Unang-una, gusto kong bigyan ng disenteng libingan si tatay. Tapos, ang matitira sa napagbentahan natin, gagamitin natin para ibigay sa mga pasyente natin kailangan talaga ng tulong. Ikaw ang bahala, kuya. Oh, baka naman pag-interesan mo pa ang ginto Huwag na nating isipin ang mga sarili natin.
Hindi natin kailangan na makamundong yaman na yan. Wala naman akong interest dyan, kuya eh. Ayaw ko rin namang magaya kina Pinunong Guillermo at Maruha. Sarili nila ang iniisip nila. At dahil sa sobrang paghahangad ng kapangyarihan, ayun, namatay sila. Mabuti naman at naisip mo yan. Tandaan mo, tradisyonal man tayong albularyo, pero malinis ang puso tangarin natin makatulong. Hindi kagaya ng iba dyan. Kada gamutan halos libo-libo ang kailangang ibayad. Oo na, kuya. Baka marinig ka pa ng iba dyan at isiping meron kang pinapatamaan. Bahala sila sa iisipin nila. Basta tayo, alam natin kung anong ginagawa natin. At kasanggapan natin ng Diyos. Makaraan ng ilang araw, ibinenta nila ang mga gintong nakuha nila sa banga. Ipinahukay rin nila ang bangkay ng tatay nila saka inilipat sa mas maayos na libingan. Nagtayo na rin sila ng kanilang bahay gamutan upang maging organisado na ang kanilang panggagamot. Ang natirang pera naman nila, ibinigay nila sa mga taong nangangailangan. Natuwa ang magkapatid na albularyo dahil kahit na papaano, nagawa nilang pag-aanin ang buhay ng ibang tao. Isang araw, habang abala sa kanilang panggagamot, may isang binatang lumapit sa kanila. Bigla itong nangisay at nanlisik ang mga mata. Inasapian siya. Mukhang malakas ang nilalang na nandyan. Anong gagawin natin, kuya? Parang hindi natin kakayanin ng nilalang na yan, Mas mabuti siguro kung humingi tayo ng tulong kay Grepor. Aurel, ikaw nang pumunta sa puno ng balete. Sige, kuya. Mag-iingat ka dito, Huwag kang magpapatalo sa nilalang na yan. Ikaw rin. Baka kasi kung ano pa ang makasagupa mo ron. Bumalik ka kagad dito, Wala akong ibang alalay. Sige, Kuya Igme. Mauna na ako. Nang makaalis si Aurel, nagsimulang magwala ang sinapian. Kahit na 5 lalaki na ang nakahawak at pumipigil sa kanya, nagawa pa rin niyang magpumiglas. Nakatitig yun ng mabalasik kay Kaigme, kaya minabuti niyang magdoble ingat. Walang ano-ano, nagsalita ang sinasapian, pero pamilyar ang boses nito sa albularyo. Nagkita rin tayo ulit, albularyo. Napakahina mo. Binigyan ka na ng yaman ng sigbin mo, pero mas inuna mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Kung sino ka mang sumapi sa katawan ng binatang ito, umalis ka na. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakasapi sa kahit na sino. Tuluyan na kitang papatayin. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Guillermo. Wala ka nga talagang utak. Kung inayaan mo kung mapatay ang batang engkanto, buhay pa sana ako ngayon. Pati ang anak ko si Marua, pinatay pa ninyo. Dapat lang yun sa katulad ninyo. Mga salot kayo sa lipunan At hindi kayo dapat na binubuhay. Ako ba'y mabuti kang albularyo? Pero pumapatay ka. Katulad lang din kita. Masama ka rin. Demonyo! Ikaw ang demonyo. Lumayas ka na sa katawang ito. Kung hindi, susunugin kita gamit ang apoy ng Diyos. Kung ano-ano pa ang pinagsasasabi ng nakasapi sa binata. Dahil kilala yun ni Kaigme, naging madali sa kanya ang lansihin ng kaluluwa ni Pinunong Guillermo. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang dumating si Aurel at Grepor. Huwag mo siyang pakinggan, kuya. Sinusubukan lang niyang guluhin ang isipan mo at pahinain ang loob mo. Tumahimik ka! Sa inyong dalawa, ikaw ang mas mahina. Sunod-sunuran ka lang sa sinasabi ng kapatid mo. Hindi ako mahina. At kung mahina naman ako, mas mahina ka. Hindi ka makakagawa niyan kung hindi ka sasapi sa mga inosyenteng tao. Tama na yan. Panahon na para tuluyang kang tapusin. Ito na huli mong pagsapi sa mga tao, Pinunong Guillermo. Ito po. Buot ito kapag ikinulong ang kaluluwa ng isang nilalang, hindi na talaga makakawala kahit na kailan. Maraming salamat, Grepor. Akin na. Kailangan makulong ang demonyong ito para wala na siyang masaktang iba. Ano ang binabalak nyo sa akin? Huwag! Pabayaan lang ninyo akong pangala-gala. Basta, huwag lang ninyo ako ikulong. Pangako, hindi na ako sasabi sa kahit na sino. Hindi marunong tumapad sa pangako ang isang katulad mo, Pinunong Guillermo. Ngayon pa lang, dapat ka nang ikulong. Baka sa susunod hindi lang pagsapi ang gawin mo. Pati kaluluwa mo,
kailangan na magbayad. Kung iisipin, ulam pa nga yan eh. Pero yan lang ang magagawa ko para sa mga kalahi ko. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ikaw kaluluwang nakasapi sa binatang yan. Inuutusan kong iwan mo ang katawang yan at pumasok ka rito sa loob ng bote. Hindi ito maaari. Yan ang bote na ginagamit na kulungan ng mga masasamang engkanto. Hindi! Wala na siya. Ngayon, masisiguro nating wala nang manggugulo sa atin. Dapat lang sa kanya yun. Salamat, Grepor, ha. Kung hindi dahil sa boteng yan, sigurado ako na makakawala pa siya. Kaigmi, pwede po bang akin na lang yung boteng yan? Gusto kong ako na mag-ingat yan. Pangako, hindi ko siya hahayaang makawala. Sigurado ka ba, Grepor? Opo, kahit dyan man lang, maramdaman kong nabigyan ko talaga ng ustisya ang mga kalahi ko. Sige, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko na sa iyo si Pinunong Guillermo. Huwag mo siyang pakakawalan, ha? Opo, pangako po. Ibinigay nga ni Kaigme sa batang engkanto ang bote kung saan nakulong ang kaluluwa ni Pinunong Guillermo. Malaki rin ang naging tiwala nila sa bata. Lalo pa at alam nilang malaki ang kasalanan ng aswang sa kanyang kalahi. Magmula noon, mas naging madalas na rin ang pagdalaw ni Grepor sa kanila. Hindi na rin naulit pa ang kaso ng pagsapi sa kanilang pasyente. Naisip pa nila na baka natakot na rin ang ibang elemento sa kanila. Ngayong medyo naging tahimik na ang nayo natin at wala na rin gaanong nagpapagamot sa atin, mas mabuti na sigurong magretiro na tayo. Oo nga kuya. Total naman, marami na tayong natulungan. At magkakaroon pa tayo ng panahon para sa mga sarili natin. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Matagal na panahon din na ibang taong iniisip natin. Siguro, panahon na para isipin natin ang mga sarili naman natin. Eh ikaw, ano bang plano mo? Depende kuya. Siguro, hindi pa naman huli ang lahat para makapag-asawa ako, di ba? Bay, oo naman. Pwede pa yan. Ikaw pa ba? Ikaw kuya, may plano ka pa bang mag-asawa? Hindi na siguro. Wala na rin sa interes ko eh. Itutuon ko na lang ang pansin ko sa pag-asikaso sa mga kalupaan ni tatay. Hindi na natin kasi naasikaso yun eh. Ang Sigbin, ano kaya kung pakawalan na lang natin siya? Para naman maranasan niya ang maging tunay na malaya. Depende sa kanya. Pero bubuksan na lang natin palagi ang banga. Kapag bumalik siya, ibig sabihin, gusto niya sa atin. Kahit na malaya man siya o hindi, siya pa rin ang alaga nating Sigbin. O sige na, magpahinga na tayo. Sige kuya. Wakas,